Okay, start na po tayo mga kapatid. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ayon po kay Ben Dalo Tulfo, dapat daw imbestigahan o ituloy na natin ang impeachment trial ni BP Sara. Kasi nag-iintay na yung mga tao. Ito po mga tao na to, no? Kapiranggot na lang sila. Mga tao pa rin ng mga tao. Sino ba yung mga sinasabi niyo mga tao na yan? Sino ba yung mga sinasabi niyo mga tao na yan talaga? Lahat na lang kayo, taong bayan, taong bayan. Putya, nung nanawagan sa Luneta, wala pang ilan libo lang. No? Kayo na ba yung taong bayan? Wala na po yan. Hindi na po uso yan. Bendalo. Bendalo ka talaga eh. Paano ka? Paano mo nasabi na sabi ng tao ni hindi nga pinag-uusapan yung impeachment na yan eh. Sa'yo lang namin una narinig na dapat na mag-impeachment eh. Sinong taong bayan? Ang iniintay ng taong bayan kung kailan nyo mapapakulong si Martin. Ni hindi nyo nga iniimbestigan eh. Oy, Bendalo, bago ka humirit ng kung ano-ano, ipapaalala ko lang sa'yo, ikaw ang Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee. Vice Chairman ka na turingan, ayaw nyo mag-imbestiga. Kayo lang ang Blue Ribbon Committee na tamad mag-imbestiga. Kung kailan mayroong pinakamalaking anomalya, noon ang mga Blue Ribbon Committee, kahit nung panahon ni Gordon, wala ngang issue eh. Nag-imbestiga para magka-issue eh. Kayo, ang katutak ang issue ngayon. Ang katutak ang issue sa bansa natin. Ayaw nyo mag-imbestiga sa Blue Ribbon. Ngayon, ang gusto mo, impeachment? Wala po naghihintay sa impeachment ni BP Sara. Ang gusto po ng mga tao, paalala ko lang sa'yo, Bendalo Tulfo, ang gusto ng mga tao, magpakulong ng mga mastermind. Kailan nyo mapapakulong? Bendalo! Sometimes we must bend the law. Wala na kayong inatupag. Eto po, tahasan ko pong sinasabi sa inyo na eto pong ginagawa ni Bendalo Tulfo ay diversion na naman kasi sari-saring kapalpakan po ang kanilang inabot ngayong mga panahon na to. Palpak na nga na inangkin ni BBM yung Bukana Bridge, lahat po, buong sangkatauhan sa Pilipinas. Nagsasabi na hindi kanya yan, nakakaawa naman. 4 lang po ang sinasabing legacy. Panay hindi pa kanya. Hindi ko alam kung ano yung 3. Matutuklasan din natin yan. Wala pong budget na nilagay dyan kahit 5 si BBM para maging legacy niya yan. Yan po ay na-conceptualize. Yan po ay hinanapan ng pondo ni Tatay Digong. Yan po ay pinondohan ng China. Wala pong ginastos ang gobyerno ng Pilipinas. Wala rin ginastos ang city government of Davao. Dahil po sa kahihiyan na yan, lahat ng tao ngayon na nakakaalam, iyang-hiya po dito po sa pag-angkin na ginawa ni BBM para ma-divert po yung kahihiyan, nasundan pa yan ng pagpapasoli ng 60 billion. Mantakin ko mang isipin, paano mangyayari na illegal yung ginawa pero walang dapat managot. Dapat po may managot. Kutya, illegal yung ginawa. Ano yan? Kusa? Sinong gumawa ng illegal? Tukuyin nyo. Sampahan nyo ng kaso. Ang daming usapin ngayon. Sino ang dapat kasuhan? Dapat yan ang sunod na tanong. Kung illegal yung paglilipat ng pondo ng PhilHealth papunta sa National Treasury, sino nag-approve niyan? Sino nagpanukala niyan? Sino yung gumawa niyan? Dapat po mademanda. Yan ang atupagin nyo, hindi yung kung ano-ano.
Yan ang iniimbestigahan nyo dapat, Blue Ribbon Committee, kasi marami pa pong nilipat. Hindi po kami papayag. Kasi ganito po, eto, ayaw nyo maniwala na meron pa. Ito po, pumapalag po itong si Bernadette, bagong buhay. Ano bang ano nito? Bagong henerasyon. I call on the Bureau of Treasury. I call on the Bureau of Treasury. I call on DBM. Please, pakisoli nyo na yan. Marami pong bata ang naghihintay magkaroon ng college scholarships. Maraming bagong henerasyon ang gustong mag-aral ng kolehiyo. Update po sa CHED, mga ka-BH. Sinabihan na namin ng COA. Dapat utusan na nila ang Bureau of Treasury to release the 11.7 billion na nasa Bureau of Treasury sa Higher Education Development Fund. Bakit? Mas mataas po ang RA 7722 kesa sa Executive Order 338. Kahit ano pang gawin natin, hindi pwedeng isupersede ng Executive Order ang batas. Sabi ng batas, ang Higher Education Development Fund dapat nasa isang government financial institution. So I call on the Bureau of Treasury, I call on DBM. Please, pakisoli nyo na yan, marami pong bata ang naghihintay magkaroon ng college scholarships. Maraming bagong henerasyon ang gustong mag-aral ng kolehiyo. Pero inyo mga kapatid, kinuha na naman pala ng DBM to, hinuhold na naman ng DBM yung 11.7 billion. Budget po to na nakalaan po para po sa scholarship po ng college scholarship. 11.7 billion. Awak na naman po yan ng DBM. Ayaw i-release. Hihintayin pa rin yata yung Supreme Court. Bakit po? Kasi sabi ng Supreme Court, pag nagsoli sila, tayo na naman magsasoli. Marami pong scholar ang hindi magiging scholar dahil hinuhold po ninyo. Alam niyo po yung mga mahihirap na bata, umaasa lang po yan sa mga scholarship para makapag-aral. Yan po ang katotohanan. Kung wala po yung scholarship, lalo na yan, kaya tinawag na scholar yan, malamang matatalino yan. Malamang matatalino po yan, kaya po sila magiging scholar sa college. Pero dahil hinuhold ninyo yung 11.7 billion, sabi ni Congressman Herrera ng Bagong Henerasyon Party List, asawa niya po yung isa sa mga nagno sa suspension ni Kiko Barsaga. Yan. Anuhin po natin yan. Suportahan po natin yung mag-asawa na yan. Yan po ang may mga pakinabang na party list. Hindi yung katulad ng mga party list na dakdak lang ng dakdak. Kampi naman kay Marcos. Thank you very much muna kay Bernadette Lawmaker na nagbigay po sa atin ng pangkape. $10. Maraming salamat, Ma'am Bernadette Lawmaker. Okay po. Kung susundan po natin itong ginagawa kasi nila, marami pa pong gagawin yan. Lalo na po, yung Supreme Court, yan, pagbabayaran yung maganda yung sinabi nyo, ang constitutional, yung paglilipat ng budget. Pero hindi po kami solve na sinabi nyo na nga ang constitutional, tapos ang magbabalik po ng pera, tayo pa rin. Galing pa rin po sa atin. Umaangal po yung kaparian. Sana naman kayo mga kaparian, ituloy-tuloy nyo yung angal nyo. Hindi po yung pag nakapagpatayo na sa inyo yung mga magnanakaw. Father, manahimik ka na. Pagpapatayo na lang kita, magdodonasyon na lang kami. Wag po kayo mukhang pera, mga pare. Ituloy nyo po yung pagtutol ninyo na sa atin manggagaling yung isosoling pera sa PhilHealth. Kasi katulad niyan, marami pa silang kukuning pera. Pag nagdesisyon yung korte, sasabihin, isoli nyo yan. O isoli daw natin. Sige, Congress, ponduhan nyo tong pagsosoli. Hinigisan nyo lang kami sa sarili naming mantika. 11.7 billion, hindi po makapag-aral yung mahihirap na scholar dahil ayaw nyong i-release yung pondo. Umaangal din po yung si Rufus Rodriguez, hindi po yan Duterte supporter. Supporter yan ninyo. Si Rufus Rodriguez umaangal po.
Zero daw po yung binadget nyo sa Mindanao. Wala kayong binadget sa Mindanao. Mahiya naman kayo. 120 sabi ni Rufus, panay Tagal Luzon. Yan po ang problema nito natin rito sa mga to. Panay paghiganti sa tao. Mindanao zero kami dyan hindi kami nanalo Yung 12 namin, siniro nyo walang pumasok hindi rin namin kayo popondohan. Ganyan po kasutil. Yan po, ganyan po kasutil ang gobyerno na to. Tapos, yung mga julalay nila, yung mga tuta nila, katulad nito ni Tutasin, sunod agad. Pag sinabi na pondohan, pondo agad. Pondohan nyo rin yung mga scholar. Hawak na naman ng DBM. Pag nahawakan na naman ng DBM yan, napunta na naman sa kung ano, ikokorte na naman. Sasabihin na naman ng korte, solid dapat yan. Para sa scholar yan. Pag sinuli, taong bayan na naman magsusuli. Anak ng tinapay Lapit nyo nga ulo nyo dyan. Tapos, ang isa sa pinakatuta, sunod kay Tutasin, eto na si Bendalo Tulfo. Kaya kontrolado po nila Blue Ribbon Ang chairman si Ping Lacson. Yung vice chair, itong si Bendalo Tulfo, parehong hindi abogado. Ngayon lang po ako nakakita na Blue Ribbon Committee na hindi abogado. Buhat na nabuhay ako, ang Blue Ribbon Committee, panay abogado po. Bakit? Mag-iimbestiga sa katiwalian Dapat po abogado hindi. Kinakailangan, dapat tuta. Dapat mga sunod-sunuran sa pamahalaan para protektado sila. O ngayon, paano nila pinoprotektahan? Sila na yung mga chairman, sila pa yung vice chairman, pero ayaw pa rin nila mag-imbestiga. Badong, di ba kontrolado na pag sila chairman at vice chairman? Opo, kontrolado po talaga nila. Pero kahit kontrolado nila, mapipigilan ba nila yung matalinong si Marcoleta? Kahit hindi na po chairman si Marcoleta, may pagkakataon po siya magtanong. Tatayo pa lang nga si Marcoleta, pinaalalahanan na, meron ka lang 5 minuto Yung iba, wantosawa. Yung iba, wantosawa sa katatanong kay Marcoleta. Ano lang po, binibigyan ng time limit. Pero nakakapagtanong pa rin. Nawawaisan pa rin sila. Nakakapagdala pa rin si Marcoleta ng isang gutesa. Nabigla na naman sila. Kala ko ba magagaling kayo? Kontrolado na nila yung Blue Ribbon, naiisahan pa sila ni Marcoleta. Nakakapagbulgar pa si Marcoleta. Ganyan po yung mga tatalinong tao. Kaya, para hindi na sila maisahan paulit-ulit ni Marcoleta, ano ang ginawa nila? Huwag na tayong mag-imbestiga sa Blue Ribbon. Para saan yung Blue Ribbon? Ang pangunahing trabaho po ng Blue Ribbon, ito lang po ang trabaho ng Blue Ribbon. Mag-imbestiga ng katiwalian ng gobyerno, ng mga tao sa gobyerno. Kaya kayo nilikha para mag-imbestiga kayo ng katiwalian. Yan lang po ang dahilan ninyo para mag-imbestiga ng katiwalian. Magre-resign na ako, ayaw nila sa akin. Nung nakahanap na, gusto na ni Pia Cayetano, ay binabawi ko na ang Blue Ribbon. Mahirap na, mag-imbestiga talaga yan. Mamaya po mga tanungan Bibigyan ko po kayo ng pagkakataon makapagtanong. Pagkatapos po natin itong talakayin to. Okay. Wala pong kabog-abog dahil napuknat po ng panibagong kontrobersiya. Ayan na naman. Araw-araw po. Dito sa gobyerno na to, yung sa mga nagdaang administrasyon, yung mga natutuklasang katiwalian, malaking issue. Dito po, pag walang natuklasan na katiwalian, yun po ang balita.
Halos kahit saan ka magbungkal, may katiwalian eh. Puta, bigla na lang tayo may nalalaman na Jojo Cadiz o bagman ni Pangulo nag-resign. Meron naman matutuklasan. Yusek ng DPWH nag-resign. Yusek ng DOJ nag-resign. Dahil sa katiwalian. Lahat po. Sabi nga ni Libiste, batang-batang si Libiste, Gen Z, lahat ng SEC at USEC ng kahit na anong departamento may insertion sa DPWH. Anak ng tinapay, oh. Ibig sabihin ba dong kahit wala silang kinalaman sa DPWH, meron silang insertion? Meron. Ano, kayo lang? Sabi ng mga taga-ibang department, ano naman kami? Kayo lang ay mayaman, taga-DPWH lang. O sige, bigyan mo na rin yung mga yan para hindi pumalag. Kaya sama-sama po sila eh. Bakit 3 taon tsaka lang pumalag? Eh, sangkot lahat eh. Hindi ka i-appoint. Ha? Pag wala kang anomalya, hindi ka i-appoint kasi walang pang-hold sa'yo. Lahat may anomalya. Kaya pag pumalag ka, papalag ka. O katulad si Waiter Escudero. Oh, ayaw na dahil namili si Waiter Escudero eh. Putya, ano pipiliin ko? Tatakbo pa ako sa 2028. Sino pipiliin ko? Kampihan. Yung talunan? Kaya pinag-aralan ni Escudero, matalino eh. Putya, natalo to ha. Natalo tong mga BBM boys ha. Teka lang muna. Pag tumakbo ko sa 2028 at kumampi ko rito sa BBM, delikado ko. Sa Mindanao, delikado ko sa Visayas. Baka hindi tayo manalo niyan. Ganyan po yun. Kaya nung bumaliktad yung kumampi siya kay BP Sara, kumampi ka ha. Pucha, ilabas yung baho niyan. 30 billion. Dan lumabas yung baho ni Chess Escudero eh. Insertion sa BICAM. Tapos titirahin ng Dilawan tsaka mga Makabayan Black. DDS kasi yan eh. DDS si Escudero? Utot nyo. Kakamping nyo yan eh. Kaya nga kayo nauto eh. Kaya nga hindi nyo minadali si Escudero na magpasya sa impeachment para hindi halata kunwari eh. Nauto kayo ni Escudero pero hindi kami mauuto niyan. Hindi mauuto ang mga Duterte ni Escudero kahit kailan hindi naging Duterte yan. Di binulgar nila si lahat ng may baho. Lahat ng kumontra sa kanila. Siguro yung mga Dilawan na kumontra. Sabi siguro ni Villanueva, putya, nabisto tuloy ako. Kasi ba naman, ito si Escudero eh. Ari. Kaya nga naging naging pro tempore si Jinggoy tsaka si Escudero naging Senate President dahil sila yung nagpatigil ng investigasyon dyan sa Morales. Yung alam, no? Okay, kaya nga tinanggal si Subiri, di ba? Dahil hindi niya mapatigil si Bato. Ayun naman, no? O ngayon, kaya lahat sa kanila may baho eh. Mga Duterte lang hindi nila kaya. Paano? Wala silang hold sa mga Duterte talaga. Pero lahat may hold sila. Lahat ng kinukuha nila, lahat ng kakampi nila, panay mga mandurugas. Lahat ko na. Mga mandurugas ang kumakampit sa mandurugas. Yung mga matindi bumanat kay BP Sara, mapansin nyo ngayon, sila yung mga malalaki pondo, sila yung mga contractor, sila yung may mga anomalya. Kaya pala ganun sila kasugid bumanat kay BP Sara dahil alam nyo na. Yan yung kapalit ng kanilang mga pagnanakaw. Magna kayo pare-pareho.
O ngayon, eto si Bendalo. Matagal na to. Alam nyo, Julala ito ni Martin Romualdez. Naalala nyo yun nang huli sila ng bigas? Nang huli ng bigas? Baka smuggler ba dong? Ha? May nahuli bang smuggler? Utot nyo. Ang laki-laki oh. Bigasan. Ang laki ng, ano tawag doon? Yung lagayan ng bigas. Ha? Ano yung tawag doon? Bodega. Hindi bodega, meron pa eh. O, ang laki ng bodega. Sangkatutak ang bigas. Walang nahuli na tao. Bigas lang ang nahuli. Oh, wag niyo sabihing wala si Erwin Tulfo doon. Naroon si Erwin Tulfo. Alalay ni Martin. Saan pa? Alalay ni Martin. Yun ang huli sila ng itlog. Oh, nakita niyo, warehouse yun. Yun maganda, warehouse. Alalay ni Martin yan, di ba? Nagpunta sila sa itlogan. Yung tinitimbang ni Martin yung dalawa niyang itlog. Sabi ni Martin, yun ang pinakamagandang pinagtalunan sa House of Representatives. Ha? Yun ang pinakamalaki po na pinagtalunan. Ang laking debate nun sa itlog. Natandaan nyo ba yan? Kung hindi nyo natandaan, matindi po yung debate na yan sa itlog. Ang pinagdebatehan nila. Ang itlog ba ay dapat, eto po yung mataas yung presyo ng itlog. Nakakalimutan na natin, ang dami pong magnanakaw na to. Magnanakaw kayo, pare-pareho. Mga walang iya kayo. Alam nyo, mataas ang presyo ng itlog. Ngayon, alam na natin kung bakit tumataas ang presyo ng agricultural products. Yung mga smuggler pala, mga kakampi ng mga magnanakaw na yan. O, ano po yun? Ano yung pinagtalunan nila? Para malutas ang problema sa pagmahal ng itlog, pinagtatalunan nila kung ang pagbebenta ba ng itlog ay kikiluhin o per peraso. Naknampo pa. Antindi. Ngayon lang po ako nakakita. Mataas ang presyo ng itlog. Ang pinagtalunan. Ano ba mas maganda? Kikiluhin yung itlog o per peraso ang benta? Per kilo ba o per peraso? Anong connect? Tanong pa si Martin, mas maganda sa itlog ko. Kikiluhin o per peraso? Kaya po, patong-patong po. Patong-patong na nakawan. Nakakalimutan na nga natin eh. Nakalimutan na natin na may problema tayo sa sibuyas. Nakalimutan na natin na may problema tayo sa bigas. Nakalimutan na natin na nagkaroon tayo ng problema sa itlog. Na nagkaroon tayo ng malaking problema sa sili. Sili na lang po siya. Naging ginto ang sili. Na sana yung gobyerno na pag may issue, lilipas din yan. Lilipas din. Kaya matatabunan na naman ng bagong issue. Nakawan naman, nakawan. O scatter naman. Walang katapusan, panay issue, wala naman nalulutas. Nakakita. Ito, sa salita pa lang niya, ano sabi ni Erwin Bendalo Tulfo? Erich Bendalo. Naghihintay ang mga tao. Naghihintay daw. Sinong tao yung naghihintay sa ano? Ang hinihintay ng tao kung kailan makukulong si Martin Romualdez, si Saldico. At yung isa pang mastermind, wag muna natin pangalanan. Nihintay namin makapagpakulong kayo ng mga totoong magnanakaw. Hindi yung mga impeachment ni BP Sara. Diversion na naman yan. Bakit? O asukal pa pala. Ang dami po natin naging problema. Tapos yung karne ng baboy. Putya, dati yung karne 200 lang eh.
Ngayon 400, naging 400, naging 500, hindi na bumaba. Yan po ang problema natin sa mga tao na to. O ngayon naman, dahil pahiyang-pahiya sila dyan sa Bukana Bridge, akala nila palalagpasin ng mga Duterte supporters eh. Naglabasan ng mga ebidensya eh. Oh. Ang dami mong pwedeng ipagmalaki. Ay, wala pala. Wala nga palang maipagmalaki. Bakit po? Wala bang pondo para sa... Eto sagutin na natin ngayon Si Tatay Digong may build. Napakalalaking mga proyekto. Yung mga tulay dyan sa Cebu. CCLEX ba tawag doon? Tangkatutak na highway. Ito pong mga Skyway. Sabi nung mga pilosopo, Skyway kay Ramon Ang yan eh. Si Ramon Ang nagpatayo niyan eh. Bakit patay na ba si Ramon Ang ngayon? Bakit wala siya maipatay yung Skyway sa panahon ni BBM? Pinagbubulan nyo kami. Si Ramon ang nagpatayo niyan eh. Ikaw, bilyonaryo ka. Tatayo ka ba dyan sa A. Bonifacio at sa iba pang lugar sa Kamaynilaan? Magpapatayo ako rito ng highway dito sa taas ng A. Bonifacio Avenue. Kayang gawin ni Ramon Ang yun? Tumayo siya doon at huhukayin niya yung kalsada? Tanga tong mga to. Hindi naman yan eh. Nagnanakaw lang si Duterte ng credit. Kay Ramon Ang yan eh. Pucha, pwede ba yun? Hukayin mo yung gitna ng kalsada para magtayo ka ng Skyway? Pwede yun? Tanga nito mga... Proyekto yan ni Digong. Lahat na nakita niyong sinimulan ni Digong at natapos ni Digong, proyekto niya yan. Tawag dyan, proyekto niya. O ngayon, ang tanong, bakit sangkatutak? Akala ko nung una, mga kapatid, ganito, magtapatan tayo. Mahina to kumuha ng budget si BBM, kako. Kasi si Tatay Digong, dami na patayo eh. Siguro walang makuha na ng budget. Wala. Pucha, nakita-kita ko. Mas malaki budget ni BBM sa infrastructure kaysa kay Digong. Paano nangyari? Now halos walang mapatayo si BBM na infrastructure. Walang big ticket infrastructure. Yun pala, kaya pala walang big ticket infrastructure. Panay flood control yung pinuntahan ng pera. 'Di ba? Anong problema ron? May pera, may budget, may inuutang, umuutang tayo, pero hindi napupunta sa tama. Napupunta sa nakaw. Kaya po, huwag kayong maniwala na si Digong kasi utang ng utang kaya may build. Si BBM po mas malaki inutang kay Duterte. May pandemya pa si Digong. Si BBM, pucha, solid yan. Lahat ng inutang. Ano proyekto? Flood control. Ayuda. Bakit flood control at ayuda? Doon may pera eh. Thank you very much kay Emily. Yan, at least nakilala natin. Tatawagin ko na naman sanang hapon. Thank you very much kay Emily na nagpakapi sa atin ng 500 yen. Sabi nga ni Luis Tro na nananahimik ngayon, bumabaha ng ayuda. Nung panahon ni Martin ay hindi pa nagtatago.
Mas malaki pa pala budget. Bakit walang malaking proyekto? Meron pong malalaking proyekto. Hindi nyo lang nakita. Ghost project kasi. Tapos sasabihin nyo, magaling, mahusay kasi hindi nagmumura. Doon ako sa palamura. Anytime. Araw-araw, doon ako sa palamura. Kasi yung palamura, napatahimik niya yung bayan natin. Yung palamura, natanggal yung mga adik. Yung palamura, gumanda yung infrastructure natin. Yung palamura, maraming turista tayo. Yung palamura, marami tayong investors. Ngayon, walang pumapasok kahit turista. Pinandidirihan tayo. Yung palamura, naayos yung naiya. Kutya, yung pumalit sa nagmura, napakabait, hindi mo marinig na magmura pero dinadaga. Ngayon, naisip ko lang, putya, baka tanim daga yan, tanim surot yung ginawa ng mga dating nagpatakbo ng naiya para maibenta. Bentador, nagbenta ng ginto, nagbenta. Dami yung binenta. Wala namang makitang proyekto. Tapos, ang galing mamuno kasi hindi nagmumura. Huling binibentang mga lupa, alam nyo po kung gano'n na lang kalalaki? 200 square meters. 200 square meters na lang ang binibenta. Naibenta na siguro lahat kakoy malalaking lupain. Pinapatulan na yung 200 square meters. Kaya po pagkaalis ni Marcos, wala na tayong pag-aari. Naibenta na lahat. O ngayon po, balik tayo rito kay Bendalo Tulfo. Ito po ang sinabi ni Bendalo. Tuloy natin impeachment trial ni BP Sara. Kasi nag-antay na yung mga tao. Ikaw lang nga nagpauso niyan. Yung mga dilawan, magsasampa pa lang sa Pebrero. Ikaw ngayon, gusto niya ituloy ngayon. Talagang Bendalo ang utak mo. Papaliwanag ko lang sa'yo, Bendalo ha. Naturingan kang senador. Ang magpapaliwanag sa'yo, hindi senador. Pangkaraniwan tao. Si Badong. Nagpasya na ang Supreme Court. Naintindihan mo ba yun? Nagpasya na. Si BP Sara hindi pwedeng ma-impeach dahil may 1-year ban rule. Sana naintindihan mo kasi pinasok mo yung trabaho ng pagiging senador. Pag hindi mo naintindihan yung ruling ng Supreme Court, anong magagawa natin? Sanay na sanay kang, sometimes we must bend the law. That right, Mr. Secretary? Yes, sir. Sabi naman ng secretary. Yes, sir. Sometimes, we must bend the law. Uy, kayo naman dyan sa mga magpa-star naman kayo. Pwede po magpa-star dyan sa Facebook. Walang pampa-star. Pindot-pindot lang kayo ng likes. Mag-likes lang kayo. Para matuwa ako mag-Facebook ng live. Naka-live po tayo, magpa-star kayo. O kaya mag-likes lang, mag-heart-heart lang kayo dyan. Sometimes, paliwanag ko ha, ang Supreme Court, Tulfo, pag nagpasya ang Supreme Court, susunod ang lahat. Kita mo, nagpasya ang Supreme Court, sumunod kayo, di ba? Binigyan ninyo ng budget, yung PhilHealth, ng 60 billion. Hindi po pwedeng hindi sumunod sa Supreme Court. Pag hindi kayo sumunod, ano na mangyayari sa Pilipinas? Wala na mangyayari sa Pilipinas pag hindi kayo sumunod sa Korte Suprema. Tapos nagpasya kayo sa Senado. Teka, Tulfo, ikaw ba bumoto ka sa impeachment ni BP Sara? Hindi ka nga bumoto sa impeachment ni BP Sara nung congressman ka eh. Tapos gusto mo litisin?
Hindi po pwede yung gusto ninyo. Ang kinakailangan po masunod, batas. Hindi po yung sometimes we have to bend the law. Is that right, Mr. Secretary? Sabi naman ng secretary, ngingisi-ngisi. Ha? Then DOJ Secretary, sabi naman ni DOJ Secretary noon na si Remulla. Yes, sir. Sabi niya sa isip-isip ni Remulla, uto-uto sa akin to. Mga nauuto ni Remulla. Alam niyo, lahat kayo sumusunod kayo sa mga Remulla. Nag-yes sir naman si Remulla. Ay na, yun na po ang ano nila, bendalo na. Silang gumagawa ng batas pero willing silang magbendalo. Excuse me po. Okay. Sa madaling salita mga kapatid, ang gusto nito ni Tulfo, alang-alang sa sinasabi niya nag-aantay daw ang tao, i-bend natin yung law na 1-year rule. I-bend natin yung law para ngayon na. Buti pa nga yung mga congressman, no, si De Lima tsaka si Antonio, yung pangalan nun, yung bagong chairman ay yung bagong AK party list. Buti pa nga sila maghihintay pa ng February. Bakit? Kasi sabi na Supreme Court, 1-year rule ban. Nakaban ngayon. Bawal pang magsampa ng impeachment ngayon. Gusto mo, maglitis na kayo? Ituloy na yung impeachment? Nagpasya na rin ng Senado na ilibing na yung impeachment. Hindi ka ba makapaghintay? Alam nyo, ginagawa yan ni Bendalo. Uto-uto kasi yan eh. Oo, uto-uto ka kasi. Hindi naman kayo itin nyo. Si Kanto. Si Kanto. Inyo. Uto-uto ka kasi. Sige, ikaw magsabi niyan. Sabi siguro nagsabi, total. Alam mo Erwin, nagpapaligsahan kay ni Lito Lapid sa pagalingan. Pero buti pa nga si Lito Lapid di ba? Dehin bokeke siya. Kasi hindi siya nagpapanggap na matalino. Aminado siya. Sabi niya nga, inantyawan nga siya ni Subiri. Ito si kaibigan kong si Lito Lapid. Kinakantyawan nyo to lagi na hindi nagsasalita. Di ba? Sabi naman ni Lito Lapid, bata pa lang ako, sanay na akong kinakantyawan ako. Yun po yun eh. Pag bata ka pa, sanay ka na. Yung mga alam mo na alam mo na yung kahinaan mo, bata ka pa. Alam ni Lito Lapid na hindi siya katalinuhan. Pero magandang lalaki siya. Pagotilyo. Ano magagawa nyo? Pucha, mga naging asawa niya, pag pinahilera mo, may naging asawang Miss Universe yan, di ba? Pucha, mga magaganda na mga babae ng pelikulang Pilipino na napapangasawa niyan. Kasi natanggap niya na, mahina ako rito sa ganito, mahina ako sa tokis, tatahimik lang ako. Ang problema rito kay Bendalo, hindi niya pa nauunawaan na mahina siya eh. Pero mo sabihin mo na ituloy na natin dahil nag-aantay na yung tao. Kung hindi ba naman mahina kukote mo eh. Pasensya ka na kahit senador ka. Hindi po pwede na nagsabi na yung Supreme Court. Marunong ka pa sa Supreme Court? Ka ba nakapagpayo sa'yo? Sabagay, yung tagapayo mo, Bendalo. Bendalo pinayo sa'yo. Sometimes,
Ako po naniniwala, hindi naman po panginis. Ang ginagawa nila ngayon, sa totoo lang po, ang ginagawa po nila ay yung kahihiyan po nila sa Bukana Bridge. Yung kahihiyan po nila sa pagsosoli ng pera ng PhilHealth. Kasi pinaglaban nila yan eh. May anak ba sila ni Melanie Marquez? Isang anak ni Melanie Marquez, beauty queen din eh, yung tomboy. 'Di ba? Tomboy yun. Nag-tomboy pa po. Ganda oh. Yun ang tunay na magaganda, lahi. Parang Gloria Diaz din, 'di ba? Ang ganda rin ng anak ni Gloria Diaz eh. Yan talagang tunay na mga magagandang lahi. Miss Universe na yung nanay, Miss Universe. Muntik pa maging parang top 5 yata yung anak ni Melanie Marquez eh. Bakit ko naman ayain na sparring yan? Ayun po eh. Si Lito Lapid, maaga niya naunawaan na hindi siya kagalingan sa tokis. Kaya, ang ginawa ni Lito Lapid, magaling siya sa action, action man. Pero maganda, no? Maganda yung anak ni Melanie Marquez. Wala ba sila anak ni Lito Lapid? Palagay ko maganda magiging anak nila kung nagka-anak sila. Marami naging asawang magaganda yan si Lito Lapid. Meron gumawa dati hindi pa ako vlogger, gumawa ako ng ng Facebook page. Porket binoto ko si Lito Lapid, bobo na ako. Matagal na ako nakasubaybay diyan kay Lito Lapid. Kakaiba sila, no? Kakaiba din sila, no? Meron silang naging anak. Dapat yung mga magagandang lahi talaga, nagkaanak talaga. Nakakapanghinayang yung mga walang anak na magagandang lahi. Mag-anak kayo na mag-anak pag maganda lahi nyo. Kita niyo yung mga politiko, nagpapaganda ng lahi, di ba? Kahit na ano itsura, ang gaganda na napapangasawa, no? Si Sherwin Gatchalian, nakita niyo no, ang ganda ng ano niya. Shota pa lang ba niya yun? Artista? Lalaki anak nila. Politiko din. Hindi, iba yun. Sa ibang babae niya anak yun, yung naging gobernador. Mark Lapid, hindi anak ni Melanie Marquez. Iba pa nanay nun. Matulis. Natin kung meron pa tayong maisisingit. Tapos mag-question and answer na tayo. Ito po, nako, bumabanat, binanatan po ni masarap banata si Rowena Guanzon, no? Sumasagot agad. Sabi ni Ronald Llamas, bumaba na naman ang self-esteem ko. Wala akong Rolex tsaka Gucci. Sabi ni Roland Llamas. Bumaba ang kanyang self-esteem dahil wala raw siyang Rolex at Gucci. 'Di ba 'yan yung binanat ni ni Antiwing? Antiwing. Si Antiwing kahit Bisaya mukhang Ilocana ganyan. Ganyan yung mga itsura ng mga Ilocana. Ganyan yung mga itsura na auntie ko. Baka auntie ko 'yan Antiwing. Sabi ni Antiwing, okay lang yan, pogi ka naman. Ronald Llamas, okay lang daw yan, pogi ka no. Naging kayo nga ni di ba? Aba, Antiwing, sino yan? Sino yan naging karelasyon ni Roland Llamas? Kaya mo nasabing pogi. Siya ba ay isang senador?
Siya ba ay isang magandang senador? Siya ba ay senador na naging artista nung araw? Singer? Yung karelasyon ba siya ni na natin? Kilala nyo? Ililinaw ko lang po, natutuwa po tayo kay Antewing pero hindi po siya Duterte. Sa mismo sinabi niya na siya po ay isang dilawan. May insertion ba siya? Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede na po kayo magbigay ng reaksyon. At higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Kayo po sa Facebook, pwede po kayong magpa-star. Yan.